Hello, good morning. So, nandito na naman tayo ulit ngayon para pag-usapan naman itong ating company or itong Technotrends PH. At ang pag-uusapan natin today is sino nga ba yung tao behind dito sa Technotrends, the people behind Techno. So, by the way, let me introduce myself. My name is Coach Matt Lugto. I am the founder of Technotrends PH, and ngayong araw na to, i-share ko sa inyo paano nga ba ako na-engage sa ganitong klase ng business para mas makilala niyo naman ako. So ako po ay Kapangpangan in blood, pero pinanganak po ako sa Bulacan, sa San Jose del Monte, pero lumaki ako sa slum ng Tondo, Manila. So, apat po kaming magkakapatid. Anak lang po ako ng isang tricycle driver at ang nanay ko ay housewife. Sa madaling salita, ako po ay lumaki sa hirap. So, dahil ako po yung panganay, sa totoo lang po, right after kong makatapos ng high school, mas pinili ko na maghanap buhay para makatulong ako sa mga magulang ko instead na magpatuloy ng pag-aaral. Kaya lang, ang problema dahil hindi nga po ako nakatapos ng pag-aaral, madalas yung napapasukan kong mga trabaho is contractual. Familiar po ba kayo dun sa tinatawag na contractual? Yun pong trabahong 5 months, after 5 months, nag-e-endo, naghahanap ulit ng ibang trabaho. Napakarami ko pong napasukang trabaho. Actually, 18 years po akong naging employee. 17 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Actually, elementary days ko pa lang, nabatak na po talaga ako sa paghahanap buhay kasi during my elementary days, nagtitinda na ako ng mga kakanin para may pandagdag sa baon. Nung ako naman ay nag-high school, nag-sidelown ako bilang boyoyong or clown na napapanood ninyo sa mga birthday parties, sa mga children's party. So bata pa lang po talaga ako is marunong na akong maghanap buhay. Kaya nung nakatapos ako ng high school, pumasok po ako sa iba't ibang mga klase ng trabaho. So, nag-start po ako sa fast food chain. So, nag-apply po ako bilang service crew ng Red Ribbon. So, kung familiar po kayo sa Red Ribbon, yan po ay sa Red Ribbon Binondo Church. Then, after po niya, nagtrabaho din po ako sa Jollibee Binondo. Nag-work din tayo as service crew sa Chowking, sa Andox, ayan, sa 7-Eleven, hanggang nalinya po tayo sa mga supermarkets tulad ng Robinson, naging bagger po tayo ng SM sa Purview, tapos naging merchandiser naman tayo ng Pure Gold Supermarket. So napakarami pong iba't ibang trabaho ang pinasok ko. Kaya lang, nung ako po ay nasa Pure Gold, meron po akong kaibigan or katrabaho na lumapit sa akin. Tapos tinanong niya ako, sabi niya, Matt, gusto mo bang yumaman? Abay, sino ba naman ang ayaw, di ba? Sa totoo lang po, bata pa lang po ako, pangarap ko na pong yumaman. Kaya lang, dahil nga po hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, parang nawalan po ako ng pag-asa. Kasi pinaniniwalaan ko po noon na para yumaman ka, dapat nakatapos ka, dapat may pinag-aralan ka. Dahil hindi nga po ako nakatapos, parang kinalimutan ko na yung pagyaman. Pero sabi niya, hindi, may pag-asa. Sabi niya, pwede. Kaya nung sinabi niya sa akin, sa totoo lang, hindi ako nagdalawang isip, sumama po ako sa kanya. So nag-abroad po kami. So naging OFW po ako ng 4 na taon. Nag-work po ako sa Dammam sa Saudi Arabia. So doon sa mga nakikinig sa akin diyan sa Middle East, lalong-lalo na sa Saudi, 'di ba? Kamusta po kayo diyan? Ayan. So nag-work po ako as sales associate sa Saudi. So kung mapapansin po ninyo, kung kaganina bilang empleyado sa Pilipinas na parang hindi mo malaman kung butiking Pasay sa sobrang kapayatan. 'Di ba? Nung nag-Saudi, medyo nagkaroon tayo ng laman, medyo pumogi naman tayo ng konti, di ba? Kasi kumikita na tayo ng dollars. Ayan. Kaya lang, ang problema, hindi po pala lahat ng nag-abroad sinuswerte. Kasi sa totoo lang, ako po yata talaga namang minalas. Kasi
during those time na nasa Saudi ako, nagkaroon po nung tinatawag na Saudization. So napakahigpit po ng Saudi, wala po kaming ikama, so lumalabas para po kaming illegal, 'di ba? At dahil nalulugi yung kumpanya namin dahil nga sa Saudization, madalas po nadidelay yung sweldo namin. Umabot ng 6 na buwan po ako na delay ang sweldo, na halos nagutom po talaga ang pamilya ko. Kaya naman, mas pinili ko na umuwi na lang ng Pilipinas. Mabuti na lang din natulungan tayo ng gobyerno, kaya hindi man tayo sinuwerte sa trabaho, swerte pa din tayo. Bakit? Kasi nakauwi po tayo ng ligtas at buhay. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, marami sa kababayan natin ang hindi talaga pinalad, umuuwi sa Pilipinas, nakakahon na. Pero tayo, wala man tayong naiuwing pera, malusog at ligtas po tayong nakauwi. Kung hindi po ako nagkakamali, dumating po ako sa Pilipinas December 31, 2015 po yon. Habang lumalapag yung eroplano, nagpuputukan po sa Pilipinas. Grabe, sobrang namiss ko po mag New Year's Eve. At sobrang saya ko po kahit wala akong dalang pera, dahil after 4 years, makakasama ko ulit yung family ko sa New Year's Eve. So dumating po ako ng December 31, then pagdating ng January 1, ayun na, New Year's na, 2016 na, doon po ako nagising sa isang katotohanan na totoo pala na sa buhay, kapag wala kang pera, wala kang hindi, joke lang po yun. Kanta po yun. So, nung gumising ako ng January 1, doon ko na-realize, wala pala talaga akong pera. Kaya hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Dahil holiday nung January 1, nagpahinga lang ako isang araw. January 2, kinabukasan, naglakad na ako ng mga requirements ko. Pinuntahan ko yung dating supervisor ko, yung dating manager ko, yung dating coordinator ko. Nakiusap ako, baka pwedeng pumasok muna ulit ako bilang empleyado. Kasi bago naman ako umalis nag-Saudi, maganda naman yung performance ko. Kaya ang swerte ko dahil hindi naman ako hinindian. Ayun. So binigyan ulit ako ng chance na makapagtrabaho, balik ako sa Pure Gold bilang merchandiser. Ang hawak ko po dyan yung Regent Foods. Kung familiar po kayo sa snack-o, cheese ring, tempura, ayan po yung dinidisplay ko sa Pure Gold. So sa Pure Gold Malaria po ako sa Caloocan na assign. Then nung ako po ay nagwo-work na sa Pure Gold, siguro mga mga isang taon na rin, may lumapit ulit sa akin, katrabaho ko, sabi niya, Matt, gusto mo bang yumaman? Grabe, so parang nag-ring a bell ulit sa akin, parang naulit, di ba? Pero this time, hindi mag-a-abroad. Inaalok niya ako na mag-join into network marketing. Sa totoo lang po, ako po, sobrang negative ko po sa networking kasi nasa abroad pa lang po ako, naririnig ko na po yan, at para sa akin, yung networking, pyramiding, yung networking ay scam, yung networking yan yung tipo ng recruit-recruit. So para sa akin, ayoko ng ganyang klase ng negosyo. Kaya lang, grabe, sobrang kulit nung tao na nag-invite sa akin. Ayaw niya akong tigilan. Halos araw-araw, inaabangan niya ako bago ako uuwi, di ba? Paglabas ng trabaho, tinatakasan ko siya ng paulit-ulit hanggang isang beses na corner niya ako. At nung na-corner niya ako, may kasama ng pakiusap. Sabi niya, Matt, sige na, pakiusap. Ang sabi niya, pakinggan mo lang. Walang commitment kahit hindi ka sumali. Ang gusto ko, mapakinggan mo lang. So nung narinig ko yon, sabi ko wala naman palang commitment. Hindi ko naman kailangan sumali. Ang sabi ko sa isip ko, sige na nga, pagbibigyan ko na nga to. Kasi sobrang kulit eh. At alam ko, pag hindi ko siya pinagbigyan, hindi niya ako titigilan. So para matapos na lang, so pinagbigyan ko siya. So ang ginawa ko, paglabas ng trabaho, nakipagkita ako sa kanila, tapos pinresentahan nila ako. So yung presentation po na yan, sa labas lang po yan ng Pure Gold, sa may kainan namin doon, karinderya, sa ilalim ng punong mangga. So yan po yung humble beginning. So kung makikita niyo po yung date niyan sa ibabaw, November 29, 2016. Ako po yung nakakulay puti na nakasombrero na sobrang payat. Kung titignan niyo ang haba ng baba, di ba? Kasi sobrang pagod at gutom ko na niyan. Sa totoo lang, nakatingin lang ako sa kanila pero wala na akong naririnig. Kasi nga, unang-una, hindi ako interesado. Kaya para lang matapos na, so nakipagkita ako sa kanila.
Pero alam niyo po ba na ako na isang sobrang negative into network marketing, nasabi ko ayoko. Maniwala po kayo sa akin or hindi, right after po ng presentation, alam po ninyo, nag-decide po ako na mag-start na sumali. Alam niyo kung bakit? Meron kasi akong narinig dun sa sinabi ng speaker. Hindi ko yun nakalimutan. Sabi niya, napakasimple. Actually, hindi ko naintindihan yung presentation, pero nung sinabi niya sa akin, Matt, gusto mo bang malaman kung ano yung future mo diyan sa trabahong ginagawa mo? Sabi niya, napakasimple lang ng gagawin mo. Sabi niya, tignan mo kung sino yung pinakamatandang katrabaho mo na kaparehas ng ginagawa mo. Tapos sabi niya, ilagay mo yung sarili mo sa kanya. Kung yung katrabaho mo na yon na matagal na, for example, 10 years, 20 years, or 30 years na into service, sabi niya, meron ng magandang bahay, meron ng magandang kotse, marami ng negosyo. Sabi niya, tuloy mo yung trabahong ginagawa mo. Bakit? Dahil inuulit mo yung ginagawa niya, magkakaroon ka nung kung ano yung mga meron siya. Which is totoo naman. Pero sabi niya, paalala, kung yung katrabaho mo na yon na matagal na, which is 10 years, 20 years, or 30 years na into service, eh hanggang ngayon, baon sa utang, nagko-commute, nangungupahan, madaming loan, sa Pag-ibig, sa SS, pati kay Shopee, kay Home Credit, di ba? Sabi niya, matakot ka na. Bakit? Dahil inuulit mo yung ginagawa niya, hinihintay mo lang na maging kaedad mo siya. Alam niyo po ba na kahit sobrang pagod ko sa trabaho at antok na ako, bigla po akong nagising nung narinig ko po yun. Para akong sinabuyan ng tubig, ang sabi ko sa sarili ko, abay oo nga no, totoo lahat ng sinabi niya. Sabi ko, kahit pala tumagal pa ulit ako ng 10 years pa ulit or kahit nga 20 years pa ako kay Pure Gold eh. Kung paulit-ulit lang ang gagawin ko, kung paulit-ulit lang ang cycle ng buhay ko, trabaho, sweldo, bayad utang, utang ulit, trabaho, sweldo, bayad ng utang o utang ulit, aba kahit ilang taon po pala talaga, wala po talagang mangyayari. So sa madaling salita, sabi ko nasasayang pala yung edad ko, 'di ba? Kaya sabi ko, bakit hindi ko subukan? Unang-una, sabi niya, wala namang mawawala. Bakit? Eh dati na akong wala. 'Di ba baka nga magkaroon pa ako. Pero ang hindi ko makalimutan sa dami ng sinabi niya, nung sinabi niya sa akin, "Pag sumali ka dito, hindi ka mahihirapan, promise." Kaya ang tanong ko sa kanya, "Talaga paano?" Sabi niya, "Kasi dati ka ng mahirap. Hirap ka na nga, ayaw mo pang tigilan yung ginagawa mo. Sino pang hirap ang ine-expect mo? Eh dati ka naman ng mahirap." Sabi ko, "Oo nga no, ano pa bang kahirapan? Eh ang tagal ko nang naghihirap." 'Di ba? Kaya alam nyo, sinubukan ko. Imagine guys ha, walang alam sa pagnenegosyo. 18 years po akong empleyado. 4 years na OFW. Walang alam sa business, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Sinubukan ko lang. Nakinig lang ako dun sa taong nagpasali sa akin. Ginawa ko lang kung ano yung mga sinasabi niya, 'di ba? Sinunod ko lang kung ano yung mga inuutos niya. And guess what? Doing the business part-time, nagawa kong kumita ng 6 digit or mahigit 100,000. Grabe, palakpakan mo naman yun, di ba? Imagine ha, sobrang negative ko sa ganitong klase ng business, pero sa tulong nung taong nagpasali sa akin, nagawa kong kumita ng 6 digit. Ito maganda, dahil patuloy ko siyang ginawa, part-time to ha, nagawa kong kumita 20,440 week income. Eh sa totoo lang po, bilang isang empleyado, abay halos 2 buwang sweldo ko na yan. Pero dito, part-time ko lang siyang kinita. Nung sumunod na linggo, tumaas pa ulit. Kumita ako ng 22,306 nung sumunod na linggo, naging 24,840 pesos na yung kinita ko. Nung sumunod pang linggo, another 27,742 pesos naman. So kung papansinin po ninyo, nag-average po ako ng halos 100,000 sa loob ng isang buwan. 'Di ba? Kaya naman sa dami ng mga kinita ko, kung saan saang lugar po ako nakarating, nakapasyal po tayo sa iba't ibang lugar na hindi po natin inaakala na sa talang buhay natin mapupuntahan natin, dahil
bilang isang empleyado, sobrang busy kumayod para sa pamilya, para pakainin ng pamilya. Pero doing this business, grabe yung mga experiences. Nakarating po tayo ng Baguio, nakarating tayo ng Ilocos, 'di ba? Nakarating po tayo ng Tagaytay, nakarating po tayo ng Palawan, at sa kung saang-saang lugar pa sa Boracay na hindi ko ine-expect na ma-experience ko pala, 'di ba? And doing the business, sobrang nag-enjoy ako kaya ang ginawa ko, nag full-time na po ako. So umalis na po ako sa Pure Gold, nagpaalam na ako para i-full-time yung business. Nagawa ko pong kumita naman ng 37,920 sa loob ng isang linggo nung ako po ay full-timer na. Nung sumunod pang linggo, kumita naman tayo ng 44,940. Nung sumunod pang linggo, another 57,340. Kaya yung average natin hindi bumababa ng 100,000 every single month. Palakpakan mo naman yun. Grabe naman yun, di ba? So, doing the business, naging part tayo ng $500,000 earner ng company natin. And by doing so, naging part po tayo ng car achiever. So, nakabili po tayo ng first car natin na isang executive car na Nissan Cipiro. Actually, second hand lang po siya. Pero sobrang proud po ako nung nabili ko siya. Bakit? Kasi sa sariling bulsa ko po siya nanggaling. Pagod, hirap po at dugo po yung ipinuhunan po natin para mabili po natin yan. Kaya sobrang nakaka-proud po talaga. Pero dahil patuloy kong ginawa yung negosyo, patuloy po tayong kumikita, naging part po tayo ng Millionaires Club ng company. Palakpakan mo naman po yun. So isa po yan sa talagang ipinagmamalaki ko na sa pagsubok ko sa ganitong klase ng industriya, nakagawa po talaga tayo ng pangalan sa industriya ng network marketing. Nakapag-start din po ako ng sarili kong coffee shop business, yung Grinders Cafe. Isa po ito sa talagang mga pangarap ko kasi habang po ako nagne-network before, madalas nag-i-Starbucks, nagko-coffee bean, gumagastos para i-keeping yung mga members natin. Sabi ko, why not? Magtayo na lang ako ng sariling coffee shop ko. And by the help of God, 'di ba? Sobrang thankful tayo kay Lord na nabigyan po tayo ng ganitong klase ng opportunity simply because sa business na ginagawa po natin. Sa pagpapatuloy po natin sa ganitong klase ng industriya, nakapagpatayo po tayo ng sarili nating negosyo, which is yung Mr. Siomai at iba pa. Tayo po ang founder-president ng Mr. Siomai na meron na pong almost 1,000 franchisee as of now. 3 years pa lang po tayo. Palakpakan mo naman yon. Grabe. At ang maganda, awarded pa ito ng Q Asia Magazine. 'Di ba? Ang galing. Bata pa yung company, sobrang bago pa lang, pero tumanggap na po ito ng iba't ibang parangal at ng pagkilala. At ito yung malupit. Alam niyo po ba, maikwento ko lang na during those time na nagtatrabaho po ako, isa po talaga sa ultimate dream ko yung magkaroon po ako ng sarili kong motor. Kasi parang ang hirap para sa part ko. Hindi ko maintindihan, maraming beses po akong kumuha ng mga hulugang motor eh. Nagkaroon po ako ng Suzuki Raider J, nagkaroon ako ng Yamaha Novo Z, nagkaroon ako ng Suzuki Hayate, nagkaroon ako ng Honda Click, mga hulugang motor na lahat po yun nabatak. Yung iba nga po doon parang 1 month or 2 months na lang, akin na dapat, pero nagkakaproblema ako pagdating sa paghuhulog, kaya madalas nakukuha na babawi sa akin. Kaya ang pangarap ko talaga magkaroon ng sarili kong motorsiklo. Pero alam niyo po ba na doing this business, nakabili po ako ng cash, 'di ba? Hindi lang basta-basta motor. NMAX B2 155cc. Palakpakan mo naman 'yan. So, nakakatuwa lang na yung mga pangarap natin lang before, actually sabi ko nga bilang isang undergraduate, parang for me pakiramdam ko nung araw wala nang pag-asa, pero doing this business nung nakita ko yung ganitong klase ng negosyo, doon ko napatunayan na may pag-asa pala talaga. At alam nyo, sa patuloy na pagsisikap natin, ang maganda, nakabili na rin tayo ng 4x4 na SUV na Ford Everest. Palakpakan nyo naman yun, guys. So bakit ko ipinapakita to? Unang-una, hindi po para yabangan kayo kasi wala po akong karapatan para magyabang. Pero kung bakit ko pinapakita sa inyo to, gusto ko lang po ma-inspired po kayo, 'di ba? Kasi baka kagaya ko,
kayo po ay hindi nakatapos din ng pag-aaral, baka kagaya ko, pinanganak po kayong mahirap, kagaya ko, kayo po ay nasa abroad, isa po kayong OFW na nangangarap na sana balang araw makapag-for good na din sa Pilipinas. Gusto ko lang na iparating sa iyo na kung nagawa ko, malamang magawa mo din kasi unang-una baka mas magaling ka pa sa akin. Tama po ba? Pero alam niyo po ba na hindi po yan diyan nagtapos? Ang maganda po neto, nakapag-build pa po tayo ng pangalawang company natin dahil tayo din po ang founder at president ng eBenta.ph ni kinilala bilang most trusted company pagdating sa dropshipping dito po yan sa Pilipinas. Palakpakan mo naman yun, grabe. At ang maganda, makapag-invest na rin po tayo ng sarili nating bahay sa isa sa mga exclusive subdivision sa D. Arcadia. So guys, imagine, di ba? Yung kagaya ko na isang nangangarap lang noon na iniisip na wala ng pag-asa, by the help of God, of course, at doon sa tao na nagtiwala, na nag-invite sa akin, naniwala lang ako, nagtiwala lang ako, alam nyo, until now, palagi ko siyang pinasasalamatan at patuloy na pinasasalamatan. Mabuti na lang hindi niya ako sinukuan. Mabuti na lang, 'di ba? Hindi siya tumigil kahit maraming beses ko nang ni-refuse, maraming beses na akong tumanggi. Patuloy siya kasi ang gusto niya talaga ako ay matulungan. Tama po ba? So kung ikaw meron kang kaibigan or yung kakilala mo na nag-invite sa iyo, alam mo, ngayon pa lang pasalamatan mo na siya at hindi kanya tinigilan. Bakit? Imagine, sa sobrang dami ng tao sa mundo, bakit ikaw? Ang dami namang pwedeng iba. Pero bakit ikaw? Lalo na kung hindi ka naman niya kaano-ano, paano kung hindi ka naman niya kamag-anak, bakit ganun na lang siya magmalasakit na baguhin yung buhay mo? Kaya napakaswerte mo, alam mo, wala kang ibang kailangan gawin kung hindi pasalamatan siya. And because of all the blessings na nare-receive natin kay Lord, alam mo, mas tumibay yung paniniwala ko sa ganitong klase ng industriya at nabago na yung mga pangarap ko or yung tinatawag na visions ko. Na kung saan ang visions natin ngayon is makatulong pa sa mas maraming tao. Ang gusto ko, kagaya ko, makatulong sa iba rin na mga empleyado, mga OFW or mga tao na naghahanap ng negosyo na pwede nilang masimulan kasi ang vision ko is makapag-create ng hundreds of millionaires club sa ganitong klase ng industriya na pwedeng mabago yung kanilang buhay from zero, 'di ba? Pero maging hero, 'di ba? From nothing into something na hindi na questionable kasi sa ganitong klase ng industriya, sobrang dami na po talaga ng mga kumita at nabago yung mga buhay. At nakakatuwa lang din, 'di ba? Sabi nga ni Zig Ziglar, napakasimple, help enough numbers of people get what they want in life and you will surely get yours. Ang simple ng sinabi niya, tulungan mo lang din yung mga tao sa paligid mo na makuha yung mga bagay na gusto nila or yung mga pangarap nila. Alam mo, wala ka namang choice eh. Makukuha mo din yung pangarap mo. 'Di ba? So okay lang ba na doing this business dahil part ka ng Technotrends PH, dahil nag-decide ka na mag-start, pagtulungan natin yung pangarap mo? Okay lang ba magkasama nating tuparin lahat ng mga bagay na gusto mong makuha sa buhay mo? At sa tulong yan ni Lord, of course, 'di ba? Alam mo, lagi ko itong sinasabi sa mga members ng Technotrends, ng Mr. Siomay at iba pa, na nasa tamang company ka na, nasa tamang tao ka na, alam mo, yung tamang ikaw na lang yung kulang. Yung ikaw na magdidesisyon na baguhin yung buhay mo. At nakakatuwa lang na by doing this business, sa totoo lang, sobrang dami na rin ng mga natulungan natin. And I am proud to introduce to you yung ilan sa mga natulungan na nating kumita habang ginagawa itong ating negosyo. So, andirito sa harap po ninyo yung ilan sa mga natulungan na nating kumita doing this business. Una dyan si Ryan Bukaya, isa pong dating empleyado na doing this business, ginagawa niya part-time, kumita po ito ng 28,725. Hindi na po yan masama para sa isang part-timer. Ganon din si Sir Jacob Oliva na isang empleyado ngayon, kumita po ng 47,075 pesos doing this kind of business. Pero ito ang nakakatawa, si Ma'am Jeneline Marukin,
until now, nagwo-work pa po siya part-time. Pero alam nyo, konting-konti na lang po. Magiging 6-digit earner na po siya. Bakit? Kumita na po siya ng 97,877 pesos doing this business habang siya po ay nagtatrabaho. 'Di ba? Ngayon, ang maganda nito, kung meron po tayong mga part-timers na kumita na, meron din po tayong mga 6-digit earners na or yung mga natulungan natin na kumita ng more than 100,000. So let me introduce to you Miss Ayen Espino. Isa po siyang factory worker pero ngayon full-time housewife. Meron na po silang anak, nasa bahay na lang po siya. Pero doing this business, okay lang po ba natulungan na siyang kumita ng 113,473 pesos part-time lang po. Malaking tulong po ba yon sa palagay po ninyo? Yes naman po. Ngayon, kung kayo po ay isang professional, let me introduce to you Sir John Melvin Dugtu. Dati po siyang empleyado habang siya ay nagtatrabaho, working student po siya. Nagtatrabaho, nag-aaral sa umaga, service crew ng Jollibee sa gabi. Right after makagraduate, siya po ay naging manager ng Mang Inasal. Kaya lang, nung nagkaroon ng pandemic, kung saan marami po talaga ang naapektuhan at marami pong kumpanya ang nagsara, isa po yung tindahan niya sa nagsarado. So, dito mapapatunayan mo na hindi mo pala talaga pwedeng panghawakan yung titulo mo, no? Kahit ano pang tinapos mo or kahit ano pang posisyon mo, isang pitik lang ng pandemya pwedeng mabago lahat. Pero alam niyo po ba, through the help of this business, natulungan natin siyang maka-bounce back. 'Di ba? Kumita ng 305,686 pesos and counting. Patuloy po yung nadadagdagan at lumalaki sa tulong po ng ganitong klase ng business. Palakpakan naman natin yon. 'Di ba? Ngayon, kung ikaw naman ay isang construction worker, makaka-relate ka dito kay Sir Rolando Espino kasi dati siyang construction worker pero doing this kind of business, okay lang ba nagawa niyang kumita ng 378,975 pesos and counting, guys. Ibig sabihin patuloy na lumalaki at nadadagdagan. Ang malupit dito, guys, dati naghahalo siya ng simento, ngayon pa-travel-travel na lang dahil kung saang-saang lugar na rin siya nakarating sa tulong ng business na ginagawa natin. Palakpakan nyo naman yun. Di ba? Ito, isa, pinakamalupit sa mga nakilala ko. Until now kasi nagtatrabaho po siya. So full-time employee, full-time mom. Kasi meron po siyang anak na inaalagaan. Pero alam niyo po ba na doing this business part-time, ay nagawa niya na pong kumita ng 400,756 pesos and counting. And imagine, bilang full-time employee, nagagawa niya pang makapag-travel sa iba't ibang lugar sa tulong ng business na to. Alam niyo ano yung malupit dito, guys? Yung travels is all expense paid. Meaning kahit 5 duling wala kang ilalabas dahil company yung nagpo-provide ng lahat ng kakailanganin mo para sa travels mo. Palakpakan mo naman yun. Grabe, di ba? So kung meron tayong mga 6-digit earners, pakilala ko naman sa inyo yung mga upcoming millionaires and car achievers naman ng company natin. So introducing Ma'am Robbie Rose Bueno, isa po tong college dropout. Guys, imagine college dropout. Pero this time, doing the business, okay lang ba? Kumita na siya ng 639,892 pesos and nakabili na rin po siya ng sarili niyang car. Palakpakan nyo naman yun. Ang lupit, di ba? From college dropout to upcoming millionaire ng ganitong klase ng industriya. Ito pa isa, napakalupit po nito. Dati po siyang empleyado na nagtayo ng sariling negosyo, traditional. Nagkaroon po ito ng cellphone accessory shop sa isang mall sa San Jose del Monte. Kaya lang during pandemic, syempre dahil naapektuhan ang sales, yung mga customers bawal lumabas, nagsara po yung kanyang tindahan. Pero doing this business, okay lang ba natulungan natin siyang maka-bounce back? And this time, konting-konti na lang, Millionaires Club na siya. Dahil kumita lang naman siya ng 971,419 pesos at nagda-drive na rin ng sarili niyang kotse. Palakpakan nyo naman yun. Di ba?
So again, bakit ko pinapakita sa inyo to? Unang-una, hindi para yabangan kayo, kundi para kayo po ay ma-inspired, baka kagaya po nila, kayo ay empleyado din, kayo ay nagnenegosyo, college dropout, construction worker, part-time service crew, or even kayo po ay professionals. Ito pong negosyong to, wala po tong pinipili. Pwede po to sa lahat ng tao na gustong mabago ang kanyang buhay. So kung kayo po ay ready na po na kitain po yung first 1 million ninyo doing this business, andirito po ako, andirito po yung management ng Technotrends para tulungan po kayo step by step kung paano po uumpisahan na baguhin yung mga buhay po ninyo. So actually tapos na po tayo, pero bago tayo magtapos-tapos, gusto kong iwan sa inyo itong Bible verse na to, which is sa totoo lang paboritong-paborito ko po ito. Jeremiah 29 verse 11, ang sabi dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Alam nyo, napakaganda po nitong Bible verse na to. Bakit? Imagine ilang beses pong binanggit dito yung plans. Plans, plans, plans. Napakarami po palang plano ni Lord para sa atin, ano? At hindi po basta-basta yung plano ni Lord. Bakit? Ang plano niya ay magkaroon ka ng maganda, maayos, at masaganang buhay. Yun po ang plano ni Lord para sa ating lahat. Pero bakit ganoon? Maraming tao ang naghihirap, maraming tao ang nahihirapan. Akala ko po ba may plano si Lord? Yes. Kaya lang ang problema, baka ikaw wala ka ng plano. 'Di ba? Hindi kasi pwedeng si Lord lang yung may plano, kasi sabi nga nasa Diyos ang awa, pero nasa ating mga tao ang gawa. Kasi tayo yung pinakamamahal niyang nilalang eh. Imagine guys, kung yung mga ibon hindi nagpapagal, pinakakain ni Lord, eh higit tayong mas malaga kaysa sa ibon. So hindi gugustuhin ni Lord na magutom ka. Kaya lang, kung wala kang plano sa sarili mo, eh wala talagang mangyayari sa buhay mo. Sabi nila, kung anong buhay meron ka ngayon, yan ay bunga ng desisyon na ginawa mo noon. At kung anong buhay magkakaroon ka pagdating ng panahon, yan naman ay bunga ng desisyon na gagawin mo ngayon. So, kung didesisyonan mo na mabago yung buhay mo, sa totoo lang, kayang-kaya mong magbago yung buhay mo. Kasi yun ang plano ni Lord para sa iyo. Magkaroon ka ng maganda, maayos, at masaganang buhay. So kung ikaw ay ready ka na umpisahan ang pagbabago ng buhay mo, marami akong in-upload na mga video trainings na makakatulong sa iyo. Panoorin mo lang step by step. Open mo lang yung account mo, tignan mo yung marketing materials mo, in-upload ko na lahat doon step by step kung ano yung mga dapat gagawin mo right after na mag-decide ka na mag-umpisa at mag-join sa ganitong klase ng business. Andirito po ako para tulungan po kayo, i-guide po kayo kung saan doon sa mga video trainings na yon, kinumpost ko, pinagsama-sama ko po lahat ng mga experiences ko, lahat ng mga natutunan ko doon sa mga paid trainings and seminars na binayaran ko. Lahat po yun kinompile ko sa video, sa training, kung saan libre mo pong mapapanood, hindi ka po magbabayad. Ako po, para matutunan ko yung mga bagay na yon, nagbayad pa ako. Pero okay lang ba ikaw? Ibibigay ko ng libre sa'yo para tulong ko na sa'yo, di ba? Para unti-unti mabago natin yung buhay mo, lalong-lalo na yung buhay ng pamilya mo. So again, this is Matt Lugto. Maraming salamat po at sana na-inspire po kayo sa sharing natin for today. At sana po, kagaya ko, marami din po kayong matulungan na tao na mabago yung buhay din po nila. I-share nyo lang po yung napakagandang opportunity natin. Tulungan po natin yung mga kababayan natin, mga kaibigan at kamag-anak natin na pwede pong mag-benefit ng ganitong klase ng opportunity kung saan pwede pong makatulong sa kanila, sa pamilya nila at mabago po yung estado ng buhay nila. So again, thank you very much po and God bless po sa inyong lahat.